I am Lorraine. I'm Bea. And I'm Joshel. And welcome to 3M Channel. Matalino, Matyaga. at masarap. At ngayon, pag-uusapan natin ang earthquake. Ano nga ba ang earthquake at paano ito nangyayari? Earthquake o lindol ay ang pag-uga o pagyanig ng lupa na nangyayari kapag biglang naglabasan o gumalaw ang mga enerhiya mula sa ilalim ng lupa. Madalas dahil sa paggalaw ng tectonic plates o fault lines. Ayan, maraming salamat sa pagpapaliwanag din. Kayo mga bata, alam niyo ba kung ano ang earthquake? Ayan, mahusay. Ayan. Bibigyan namin kayo ng 9 na fun facts about sa earthquake. Mag-start tayo sa number 1. Lindol sa buwan? Wow! Meron tayong tinatawag na moonquakes. Pero, mas mahina siya kumpara sa nararanasan natin dito sa Earth. Huy, gumising ka! Pacific Ring of Fire. Ano nga ba ang Pacific Ring of Fire? Halos 90% ng nangyayaring earthquake ay nagaganap dito at kasama niya dyan tayo ang Pilipinas. Uy! Philippines! Philippines! Noong 1960, naganap ang pinakamalakas na magnitude ng lindol sa Chile. Naitala ang 9.5 na magnitude ng lindol. Oh, ba't ka naiiyak? Mabilis ang seismic waves. Ang lindol ay pwedeng mag-travel na parang sound waves. Umaabot ng libo-libong kilometro sa ilalim ng lupa. Animals as early detectors. Maraming hayop ang napapansin ang lindol bago pa ito maramdaman tao. Kaya bigla silang nag-a-act weird o tumatakbo. Liquefaction. Kapag sobrang lakas ng lindol, ang lupa ay pwedeng maging parang quicksand. Tinatawag itong liquefaction. Ating pagtsikahan kung ano nga ba ang dapat nating gawin bago, sa kasulukuyan at pagkatapos ng earthquake. Ngayon, simulan natin kung ano nga ba ang dapat gawin bago magsimula ang lindol. Of course, kailangan natin maghanda ng go bag. Pero ano nga ba ang dapat laman ng ating go bag? Check nyo to guys. Canned goods, tubig, flashlight, at syempre, snacks. Kasi di ba hindi naman tayo mabubuhay kung walang chichira. Pero seryoso guys, at kailangan itong tumagal for at least 3 days. At ano pa nga ba ang dapat nating gawin? Tama, family plan. Dapat alam ng bawat membro ng pamilya kung saan dapat magpunta kung sakaling may maganap na lindol. At syempre, mag-practice tayo ng drop, cover, and hold. Hindi yung basta-basta lang tayo tatakbo na gaya ng saging na nahulog sa manggahan. What? Bro, what are you talking about, man? Ngayon, alam na natin kung ano ang dapat nating gawin bago ang earthquake. Alamin natin kung ano ba ang dapat nating gawin sa kasalukuyan nito. Miss Bea na Blanco, maaari mo bang ipaliwanag ito? During an earthquake, should remain calm, get under a sturdy table, protect your head. Huwag tatakbo habang malakas pa ang pag-inig, mas delikado. Makatamaan ka ng mga bagsang electric, bubong, o kuryente. Kung nasa labas ka naman, nagsimula ang lindol. Tumayo sa mga poste, puno, building, o kahit anong pwede dito. Pumunta sa open space kung saan mas safe. Gawin ng dock, humanap ng matibay na lamesa, mag-cover, at hold. So, ayan, mga ka-3M, alam na natin ang ating gagawin bago sa kasalukuyan ng lindol. Ngayon, alamin natin kung ano naman ang dapat natin gawin after ng lindol. Stay alert at huwag agad mag-relax. Pwedeng may aftershocks pa, kaya laging mag-ready sa pag-drop, cover, at hold. Check yourself and others. Tignan kung merong sugat yung mga kasama mo at gumamit ng first aid kit kung kinakailangan. Lumabas ng dahan-dahan. Kapag safe na, lumabas ng building at iwasan ang elevator. Dapat laging stairs lang. Laging ingatan ang iyong sarili. Tandaan, ang
buhay ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya, don't take it for granted. So, ayan mga ka-3M, thanks for watching our Sayo Vlog. Ako nga pala ulit si Joshel. At ako si Bea. Ako si Lori. At kami ang 3M. Matalino, Matyaga. at masarap. Bye-bye!